Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, natutukoy ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ang pagkamamamayang Pilipino. Ang pagkamamamayan ay tumutukoy sa pagiging kasapi ng isang tao sa isang bansa na may kaakibat na mga karapatan, tungkulin, at pananagutan. May dalawang uri ng pagkamamamayan. Likas o katutubong pagkamamamayan. Dilikas o naturalisadong pagkamamamayan. Likas o katutubong pagkamamamayan, pagkamamayang Pilipino kung ang isa o parehas sa kanyang mga magulang ay isang Pilipino. Dilikas o naturalisadong pagkamamamayan. Pagkamamamayan kung ang isang dating dayuhan ay sumailalim sa proseso ng naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay isa sa ilalim sa isang proseso sa hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamamayang Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino maliban sa mahalal sa mataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa. Republic Act No. 9225. Ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan, dual citizenship. Kailangan lamang na applyan niya ito at patunayan sa pamamagitan ng kanyang sertipiko ng kapanganakan mula sa Philippine Statistics Authority, PSA, na ang kanyang mga magulang o isa man sa kanila ay mamamayang Pilipino saan man siya ipinanganak. Artikulo IV, Seksyon 1 ng Saligang Batas ng 1987. Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong 2 ng Pebrero taong 1987. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang 17 ng Enero taong 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang. Mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Artikulo IV, Seksyon 4 ng Saligang Batas ng 1987. Ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kanyang napangasawa. Lagi mong tatandaan. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas, Artikulo IV ang mga katangian ng isang mamamayang Pilipino. May dalawang uri ng pagkamamamayan, likas o katutubo naturalisado. May dalawang prinsipyo na sinusunod sa pagkamamamayan. Isa, Jus sanguinis, batay sa dugo. 2, Jus soli, batay sa lugar ng kapanganakan. Konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Prinsipyo ng pagkamamamayan. Ayon sa kapanganakan, may dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Ayon sa kapanganakan, ang maaaring gamitin ng isang bansa upang matukoy ang kanilang mamamayan. Jus sanguinis, ang pagkamamamayan ay naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila. Sinusunod ng mga anak ang pagkamamamayan ng kanilang mga magulang saan mang bansa sila ipinanganak. 2. Jus soli, ang pagkamamamayan ay naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan anuman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Ang ibig sabihin,
Kung ang isang tao ay ipinanganak sa isang bansa na sumusunod sa prinsipyong ito, siya ay ituturing na mamamayan ng bansang iyon anuman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Gawain 1. Iguhit sa sagutang papel ang masayang mukha kung tama ang konseptong ipinahahayag ukol sa pagkamamamayan at malungkot na mukha naman kung hindi. Isa man sa iyong mga magulang ay Pilipino, ikaw ay isang mamamayang Pilipino. 2. Ang mga dating dayuhan na sumailalim sa proseso ng naturalisasyon ay maituturing na mamamayang Pilipino. 3. Ikaw ay mamamayang Pilipino kung mamamayan ka ng Pilipinas bago ang Pebrero taong 2007. 4. Ang isang Pilipinong nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino. 5. Hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino ang isang dating Pilipino na piniling maging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa. Gawain 2. Isulat sa sagutang papel ang salitang Pilipino kung ang nakasalungguhit na pangalan ay mamamayang Pilipino at hindi Pilipino naman kung hindi. 1. Si Julius ay anak ng isang Ifugao at isang Ilocano. Naninirahan sila sa Maynila. 2. Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Nairo na isang Australiano. 3. Si G. Smith na isang Amerikano ay nakapagpatayo ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. 3 taon na siyang naninirahan sa Pilipinas. 4. Si Lenny ay ipinanganak sa Cebu. Ang kanyang ama ay Pilipino at ang kanyang ina ay Hapones. 5. Si Kapitan Ben ay isang sundalong Pilipino. Nang sumiklab ang World War II, siya ay nakipagtulungan at umanib sa mga sundalong Hapones. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.